Ang team mismo ni Tito Liam ang nagsagawa ng DNA test kina Celine Ibanez, Pablo Ignacio at sa anak nilang si Timothy Hamilton Ignacio. 99.9888% positibo ang naging resulta. Anak nga nilang dalawa ang batang lalaki. Si Tito Liam din mismo ang nakipag-ugnayan sa Alberta Vital Statistics Agency sa Alberta, Canada, para sa kanilang registration ng birth certificate at marriage certificates. Dito na nga nila napag-alaman na late ang registration ng birth certificate ni Celine Ibanez. Lumalabas na 18 years old na siya nang i-register ang kapanganakan niya sa bansang iyon, sa pangalang Serena Corazon Hamilton. Matapos yun, sa kaparehong edad ay nagpakasal sila ni Pablo Ignacio. Nanganak at naiparehistro din nila sa taong iyon ang birth certificate ng kanilang anak na si Timothy Hamilton Ignacio. Tumugma din sa taon kung kailan nangyari ang pagkamatay ni Carmina Ignacio at Celine Ibanez ang mga travel documents kung kailan nilisan ni Celine Ibanez at Pablo Ignacio ang bansa, maging ang pagdating nila sa Alberta, Canada. Napatunayan din na iisa lamang ang naging anak ni Selena Corazon Ibanez. Ang team din mismo ni Tito Liam ang nagsagawa ng investigasyong ito, pati na rin ang mga documents ni Celine at ng ina niyang si Selena Corazon Ibanez dito sa Pilipinas. Kaagad na ipinadeport ni Tito Liam si Selena Corazon Ibanez at ibinalik dito sa bansa para harapin ang kaso. Nang sumunod na hearing ay inihayin naming lahat ang mga hawak naming ebidensya, lalong-lalo na ang personal na naging pag-uusap nila Maximus at Celine sa visitor area ng kulungan. Sa huli ay hindi na nakatanggi pa ang tatlo. Wala nang ginawa si Celine kundi ang umiyak. Natalo sila sa kaso at pinatawan ng pagkakulong ng 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na muna ng DSWD ang anak nilang si Timothy Hamilton Ignacio. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa bata, pero kailangang magbayad ang kanyang mga magulang para sa mga kasalanang ginawa nila. Laking pasasalamat naman sa amin ng pamilya ni Carmina Ignacio dahil sa wakas, ay nakamtan na rin nila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa kanila, sina Carmina at Pablo Ignacio ay hindi pinagpala ng anak dahil sa pagkakasakit ni Carmina sa obaryo. Matagal na raw nilang alam ang madalas na pag-aaway ng mag-asawa dahil hindi raw mabigyan ni Carmina ng anak ang asawa nito. Ito marahil ang nag-udyok kay Pablo upang maghanap ng ibang babae. Pero hindi pa rin iyon dahilan. Kung talagang mahal niya ang asawa niya, tatanggapin niya ang lahat-lahat sa kanya, maging ang mga kakulangan nito. Sa wakas ay nalinis na rin ang pangalan ni Papa, at laking pasasalamat namin ito sa Diyos. Sobrang laki din ng naging pasasalamat namin kay Tito Liam, dahil ginawa niya ang lahat upang mailabas ang buong katotohanan. Ganon din kay Daddy Maximo, kay Attorney Salvacion, kay Mang Christopher, at sa mga tropa nila, at sa husband to be ko na si Maximus. Buo ang naging suporta nila para sa kasong ito. Nailathala sa publiko ang buong pangyayari, kaya nalaman din ng buong angkan ni Daddy Maximo ang lahat-lahat. Nakatanggap ng malaking pabuya si Papa mula sa pamilya ni Mrs. Carmina. Ayaw man sana niya itong tanggapin pero nagpumilit ang pamilya. Bago kami bumalik sa Bulacan, ay naisama muna namin si Papa sa bahay namin. Inimbitahan din siya nina Daddy Maximo at Mommy Beatrice sa mansion nila at nagkaroon kami doon ng munting salo-salo. Pinag-usapan na rin naming muli ang tungkol sa nalalapit naming kasal ni Maximus. Natutuwa ako dahil naging maayos na talaga ang samahan nila ngayon. Parang walang anumang nangyari dati sa nakaraan nila. Pinuntahan na rin muna namin ni Papa ang kinaroroonan ng aking ina. Nalaman naming sa Calatagan, Batangas na ito nakatira, malapit sa dagat. Kasakasama niya sa bahay si Lola Benilda na nakarete na lamang sa banig dahil sa malalang karamdaman. Ito ang ina ni Mama, at tanging sa larawan ko pa lamang siya nakita noon. Wala ang masayang pamilyang inaasahan ko kay Mama. Ang buong akala ko ay dadatnan namin siyang may asawa na at bagong mga anak. Pero kabaligtaran ang nangyari. Tinakasan ko lang si Eric dahil hindi ko na makayanan pa ang pananakit na ginagawa niya noon sa akin. 1 taon din akong nagtiis sa kanya. Gusto kitang balikan noon anak, pero natakot ako na baka idamay kanya. Ayaw niya kasi akong tigilan noon. Pinagbantaan din niya ako na papatayin niya ako. Bukod doon, hiyang-hiya ako sa nagawa ko sa iyo. Pinabayaan kita. Iniwan kita para lamang sumama sa ibang lalaki.
Alam kong matindi ang galit niyo sa akin, kaya hindi ko na nagawa pang magpakita. Pero nakita kong maayos na ang buhay mo noon. Patuloy ka pa rin sa pag-aaral mo. May maayos kang trabaho. Sobrang hanga nga ako sa iyo anak. Nalampasan mo ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Nakagraduate ka kahit wala kami ng papa mo sa tabi mo. Patawarin mo sana si mama. Bigla na lamang siyang humagulgol sa harapan ko. Dito ako noon umuwi sa lola mo, para na rin makapagtago mula kay Eric. At dito ko rin nalaman na lumalala na pala ang sakit niya. Nahihirapan na siyang maglakad dahil sa diabetes at arthritis niya. Kailangang may mag-alaga sa kanya, para makapagtrabaho ang isa sa amin ng tita mo, at para kahit papaano ay may pambili kami ng mga gamot niya. Sobrang hirap anak. Hindi mo alam kung gaano ako nang ulila sa iyo noon. Gustong gusto kitang kunin pero anong buhay ang ibibigay ko sa iyo dito sa probinsya. Tumatanggap ako ng labada dyan sa mga kapitbahay. Nag-uuling din kami para kahit papaano ay may pangkain kami. Napansin ko nga na iba na ang hitsura ngayon ng mga daliri niya, kumpara noong magkakasama pa kami. Parang nabatak na siya sa trabaho. Sunog na rin ang balat niya at nangangayayat siya. May anak din ang tita Evelyn mo. Pareho na sila ngayong nasa college, kaya malaki rin ang ginagastusan niya. Wala na silang ama, namatay sa heat stroke ang tito Napoleon mo sa bukid. Wala ka agad nakakita noon sa kanya kaya hindi siya naagapan. Natagpuan na lamang siya dong patay na. May mga isinuka siya, 10 taon na rin siguro ang nakalilipas simula noong bawian siya ng buhay. Kami-kami lang ang nagtutulong-tulong dito kahit napakahirap. Hindi ko na maiwan pa ang lola nyo, kahit maraming beses na niya akong tinataboy. Balikan daw kita sa Maynila. Hindi ko na rin napigilan pa ang umiyak sa harapan niya. Tinanaw ko sa loob ng kwarto si lola. Naruroon ngayon sina Papa, Maximus at Emerald at kinakausap siya. Itong bahay nila ay yari lamang sa kahoy. May mga sira pa ang mga bintana at ilang parte ng bubong. Masaya akong malaman na nakalaya na ang iyong ama, at wala naman pala siyang kasalanan. Naghalo-halo na yung nararamdaman ko noong mapanood ko ang balita sa TV. Ipinagmamalaki ko ang papa mo. Hindi ko siya pinaniwalaan noon kasi nga alam mo naman kung ano siya noon. Tumango-tango naman ako. Masaya din akong malaman na may maayos ka na palang pamilya ngayon. Napakaganda ng apo ko at madaldal. Ngumiti siya, ngunit patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata. Pinunasan ko rin ang mga luha ko sa pisngi. Ikakasal pa lang kami ni Maximus mama. At kaya kami nandito ngayon, ay para malaman mo at imbitahan ka sa araw na yon. Gusto ko anak. Gustong gusto. Magpapaalam muna ako kay ate. Kahit 1 araw o 2 araw lang, ay payagan niya sana ako. Hindi kasi maasahan yung 2 anak niyang lalaki sa pag-aalaga sa lola niyo. Wala silang tiyaga, kaya ako lang talaga ang nagbabantay sa kanya. Limitado kasi yung mga kinakain niya sa araw-araw, at yung mga gamot na iniinom niya ay dapat nasa oras. Ako lang din ang naglilinis sa kanya, nagpapaligo at naggagamot sa mga sugat niya. Ang tita Evelyn mo ay nagtatrabaho sa isang pabrika dyan lang sa bayan. E paano kapag umihi o nad-umi ang lola mo? Ako lahat ang gumagawa nun sa kanya. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanila. Mama, pakikiusapan ko po si Maximus. May mga malalaki at pribadong hospital sila sa Rizal. Pwede natin ipagamot doon si lola. Baka sakaling makalakad pa siya. Private anak. Wala kaming panggastos doon. Dito nga sa public ay naghihintay pa kami ng libre. Ako na po ang bahala sa gastusin mama. Hihingi din tayo ng discount kay Maximus. Baka sabihin naman niya ay sinasamantala natin dahil siya ang may-ari. Wala pong problema tita. Sasagutin ko na po ang lahat-lahat para kay lola. Bigla kaming napalingon kay Maximus na ngayon nakalabas na pala ng kwarto. Habang maaga pa, kailangan ay magamot na kaagad siya. May mga magagaling kaming doktor sa Rizal. Mahaba pa ang itatagal ng buhay ni lola. Muling humagulgol si mama sa harapan ko. Kaagad ko naman siyang niyakap ng mahigpit at hinagod ang likod. Palagi kong ipinagdarasal na sana ay may biyayang biglang dumating sa amin para sa lola nyo. Gusto ko pa talagang hamaba ang buhay niya. Gustong gusto namin siyang ipagamot, kaya lang ay napakahirap talaga ng buhay. Nasabi ko nga sa sarili ko, siguro ay parusa ko ito dahil pinabayaan ko noon ang anak ko. Araw-araw akong nagsisisi at humihingi ng tawad sa Diyos.
Hindi ko man mapuntahan ang anak ko, ibinuhos ko naman ang buong oras ko at panahon ko sa aking ina. Huwag po kayong mag-alala mama. Nandito na po kami. Maipapagamot na po natin si Lola. Gagaling siya at makakalakad muli. Makakadalaw din siya sa kasal namin, sagot ko naman sa kanya. Maraming salamat sa inyo anak. Hiyang-hiya ako sa inyo ng papa mo. Tama na po mama. Kalimutan na po natin ang lahat ng yun. Sobrang maluwag na ang dibdib ko, ngayong nalaman ko na ang buong pangyayari at ang kalagayan nyo. Ang buong akala ko talaga, ay may masaya na kayong pamilya ngayon. Hindi po ba kayo nagkaanak ulit? Nabuntis ako ng 1 beses, pero nawala din siya pagsapit ng 4 na buwan. Sinipa ako ni Eric noong malasing siya. Bumagsak ako hanggang sa duguin ako. Nailabas ko nang wala sa panahon ng kapatid mo. Muli na naman siyang humagwigol. Mga kapitbahay namin ang nagdala noon sa akin sa hospital. Noong gumaling ako, doon ko na naisip ang tumakas. Binigyan lang ako ng pamasahe ng mga kapitbahay namin. Parang pinupunit ang puso ko sa dahil sa mga sinabi niya. May kapatid na po pala sana ako mama. Sobrang hirap tanggapin dahil anak ko yun, dugot laman ko at kapatid mo. Malaki na rin siya noon nang mawala siya sa akin. Muli kong hinagod ang likod niya. Ramdam ko rin ang sakit na nararamdaman niya. Siguro ay dahil isa na rin ako ngayong ina. Saan po nakatira itong Eric tita? Anong complete name niya? Tanong naman ni Maximus. Eric Soto Calderon. Sa Paco, Manila kami noon nakatira. Pero matagal na akong walang balita sa kanya, buhat noong tumakas ako. 10 taon na rin ang nakalilipas. Alright po. Inilabas ni Maximus ang phone niya at lumabas ng bahay. Mukhang may pinaplano siya. Muli kong hinarap si mama. Sasama na kayo sa amin mama, sa Rizal. Ipapagamot natin doon si Lola. Tumango-tango naman siya. Pinunasan ko ang mga luha niya sa pisngi. Papupuntahin ko ang pinsan mo sa pabrika para ipaalam kay ate. Hindi pa kasi niya alam na naririto kayo ngayon. Baka sakaling umuwi siya ng maaga mamaya. Sige po, mama. Napalingon kami kay Emerald na lumabas na rin ng kwarto. Sabi ni Lola, ang ganda ko raw. Sabay kaming natawa ni mama. Maganda ka naman talaga. Kamukha mo ang daddy mo, sagot naman ni mama sa kanya. Kamukha ko din po si mama ko Lola. Oo nga naman, at kamukha ka rin ng Lola, sagot muli ni mama. Opo, kamukha tayo. Lumapit siya kay mama at Samandal. Kaagad naman siyang binuhat ni mama at iniupo sa kondongan niya. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Pumasok din ako sa loob ng kwarto at kinausap si Lola. Lola, sasama po kayo sa amin sa Rizal. Ipapagamot namin kayo doon. Ho, matanda na ako. Hindi na kailangan pa. Ang mama mo na lamang ang kunin mo. Kasama din po si mama, at kasama din kayo. Matagal ko nang sinasabi sa kanya, iwanan niya ako dito. Matanda na ako, hanggang dito na lang ang buhay ko. Lola, ikakasal pa po ako at dapat nandoon kayo. Kasama kayo nila mama, tita Evelyn at mga pinsan ko. Hindi na ako nakakalakad. Bibilhan namin kayo ng wheelchair Lola. Makakapamasyal pa kayo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ang mama mo. Matagal na rin siyang nandito. Nakikita ko ang hirap sa kanya. Gabi-gabi kong naririnig ang pag-iyak niya. Lagi na lamang ikaw ang bukong bibig niya. Ayaw naman niyang umalis. Ayaw ka po niyang iwan Lola, at naiintindihan ko na po yun ngayon. Hindi ko na naman napigilan ang maiyak. Kapag namatay na ako, wala na siyang aalagaan pa. Magiging magaan na ang buhay nila. Lola naman, mahaba pa po ang buhay niyo. Makakakain pa tayo ng masasarap na pagkain. Mamamasyal tayo kahit saan niyo gusto. Napalingon ako kay Papa nang lumabas na rin ito ng silid. Natano ko itong umupo sa tabi ni Mama sa labas. Nasa kondongan pa rin naman ni Mama si Emerald. Tingnan mo ang mama mo, wala nang makain. Nagkakasakit na rin yan. Kahapon lang ay ubo siya ng ubo, pero nagpapaulan pa sa labas. Ipapa-check up din po namin si Mama Lola. Hayaan niyo na ako dito. Napangiti na lamang ako habang nakatitig sa kanya. Kinahapunan, ay maagang dumating si Tita Evelyn. Nakausap din namin siya at nalaman ang buhay nila dito. Maging siya ay umiyak din nang malamang ipapagamot namin si Lola sa isang pribadong hospital sa Rizal. Noong oras ding yun ay pinaggayak na namin sila. Ang mismong mga doktor din mula sa Rizal ang sumando kay Lola sakay ng isang chopper.
Chopper din ang ginamit namin patungo dito sa Calatagan, Batangas. Sa hospital na sa Angono, Rizal idiniretso si Lola, kasama namin sina Mama Tita Evelyn at ang dalawa kong pinsan. Summer ngayon kaya wala naman silang mga klase sa school. Kaagad na sinuri si Lola ng mga magagaling na doktor. Isinalang ito sa mga medical test at binigyan ng sapat na gamot. Dahil isang linggo na lamang ay kasal na namin ni Maximus, naisipan naming i-adjust ito ng isang linggo pa para makadalaw din si Lola. May mga malalaki siyang sugat sa binti na kailangang pagalingin muna. Si Papa ay hindi na rin muna bumalik sa Bulacan. Hindi siya umalis sa tabi ni Mama, at lihim na lamang akong napapangiti sa tuwing nakikita ko silang nag-uusap, nagkakatabi sa sofa at nagsasabay sa pagkain. Mukha namang mahal na mahal pa rin ni Papa si Mama, at hiling ko ay magkabalikan silang muli. Ako na ang pinakamasayang anak sa buong mundo kapag nangyari yun. Good morning Lola, pabulong kong bati kay Lola kasabay ng pag-abot ko sa kanya ng isang pumpon ng mga puting rosas. Nagmano din ako sa kamay niya. Napakaaga nyo, nakangiti din niyang bulong sa akin. Mukhang napakaganda ng mood niya ngayon. Dinalhan po namin kayo ng breakfast. Good morning, Lola. Nagmano din sa kanya si Maximus, bago ibinaba sa mesa ang isang basket ng mga pagkain naming dala. Muli naming sinulyapan sina Mama at Papa na hanggang ngayon, ay natutulog pa rin sa malapad na sofa. Nagkasya talaga silang dalawa doon at nakayakap si Papa kay Mama mula sa likod. Kaagad kong inilabas ang phone ko at kinunan sila ng larawan. Natutuwa akong makita silang ganito. Napuyat ang mga yan sa pagbabantay sa akin. Sabi ko nga ay iuwi na lamang nila ako sa Batangas. Muli akong hernarap kay Lola. Lola, di niyo po ba napapansin? Lumalakas na kayo ngayon at naghihilom na ang mga sugat nyo sa binti. Kaya nga, magaling na ako kaya pwede na akong umuwi. Iwan na ang mama nyo dito. Lola, hindi ka pa po magaling. Nag-uumpisa pa lang kayong gumaling. Dapat ay tuloy-tuloy po yan hanggang sa bumuti na talaga ang kalagayan nyo. Yung hindi nyo na kailangan pang uminom ng mga gamot. At saka, ayaw nyo po bang dumalo sa kasal ko? Sumimangot ako sa harapan niya. Inaayos naman na ni Maximus ang mga pagkain sa mesa. Ngumiti naman si Lola habang nakatitig sa akin. Huwag mong pabayaan ang mama mo ha. Mapatawad mo sana siya sa nagawa niya noon sa inyo. Naluha naman ako sa sinabi niya. Hindi naman po ako mapagtanim ng galit Lola. Gusto ko rin pong magkabalikan sila ni Papa para maging masaya na silang muli. Tama yun. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Wala namang perpekto sa mundong ito. Marami sa atin ang naliligaw ng landas. Ang importante, kapag naligaw ka ay marunong kang bumalik at sansana naman ang daan patungo sa tama. Matuto ring magsisi at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Ngumiti ako at tumangutangu sa mga sinabi niya. Tama po kayo Lola, napakarami na ring pagsubok ang dumaan sa buhay ko, pero kailanman ay hindi ako sumuko. Sabi ko sa sarili ko, matatapos din ito. Ang lahat naman ng bagay ay may katapusan. Bilog ang mundo. Darating din yung araw na nasa itaas naman ako at nagsashine. Pabiro akong nagwagayway ng kamay sa harapan niya, na parang nasa pageant. Lumapad ang pagkakangiti ni Lola habang nakatitig sa akin. Ganyan dapat ang pananaw natin sa buhay. Kahanga-hanga ka. Nagmana ka sa Lola. Natawa naman ako sa sinabi niya. Of course, Lola, sa iyo ako nagmana. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya. Umupo na rin si Maximus sa tabi namin. Maging ako Lola, marami rin akong natutunang bagay sa mundong to mula sa mga pinagdaanan ko. Napatitig ako sa kanya at napangiti. Parang roller coaster ang buhay natin. Kung minsan ay nasa itaas tayo, kung minsan naman ay nasa baba. Sinusubok palagi ng tadhana ang katatagan natin na harapin ang hamon ng buhay. Walang nakakaligtas. Mayaman ka man o mahirap, dagdag pa ng asawa ko. Ang mahalaga, marami kayong natututunan at dadalhin nyo yan sa pagsuong muli sa hinaharap. Piliin nyo palagi ang tama. At ang importante sa lahat, huwag na huwag makakalimot sa may likha sa atin. Palagi tayong manalangin sa kanya, muling turan ni Lola. Muli naman kaming ngumiti ni Maximus sa mga sinabi niya. Na nandyan na pala kayo. Napalingon kami kay Mama, na bigla na lamang bumangon sa sofa. Kamantek pang malaglag si Papa sa sahig. Good morning Mapa. Kaagad akong lumapit sa kanila at humulik sa pisngi nila. Wala pa akong mumug anak.
Kaagad namang nagtakip ng bibig si Papa at nagtungo sa Cree. Natawa na lamang ako habang sinusundan siya ng tingin. Si Mama naman ay umiwas ng tingin sa amin na parang nahihiya. Kanina pa ba kayo? Anong oras kayo dumating? Nasaan si Emerald? Kaka-rating lang po namin, Maria. Nagdala po kami ni Maximus ng breakfast. Natutulog pa si Emerald sa bahay. Naruroon naman po ang lola niya. Good morning, Maria. Yumuko din sa harapan niya si Maximus. Good morning din. Naku, kumain na kayo dahil iinom pa kayo ng gamot. Anong oras na ba? Maya-maya lang ay naririto na ang doktor nyo. Kaagad nagkumahog si Mama sa paglapit kay Lola. Ako na po ang magpapakain kay Lola Ma. Kumain na din po kayo ni Papa. Marami po itong dinala namin ni Maximus. Nilapitan ko naman ang mga pagkain sa mesa. Nakakahiya sa inyo. Tinanghali ako ng gising. Okay lang po, Ma. Alam ko namang napuyat kayo kagabi. Hindi pa ba dumarating ang tita Evelyn mo? Naliligo pa raw po. Nagkausap kami kanina sa phone. Napakabagal daw po kasing kumilos ng mga binata niya. Inunahan daw siya sa banyo, natatawa kong sagot sa kanya. Hay, nako, hanggang dito ay dinadala pa rin nila ang pagiging mahinhin nila. Mamasyal na lang muna sila sa labas. Baka makahanap na sila dyan ng mga nobya nila, sabat naman ni Lola. Naku, Ma, masyadong mahinhin at pihikan sa babae ang mga apo niyo, sagot naman ni Mama. Nasa isang hotel ngayon sa malapit sila Tita Evelyn at ang mga pinsan ko. Naruroon din ang mga gamit nila Mama at Papa. Naghahalinhinan lang sila sa pagtungo dito sa hospital para magbantay kay Lola. Malayo pa kasi kung sa bahay pa namin sa Tanay sila uuwi. Pero isasama din namin sila doon pagkalabas ni Lola dito sa hospital at bago kami magtungo sa Bulacan. Si Papa na ang sumagot sa mga gastusin nila dahil nahihiya na siya kay Maximus. Ginagamit na niya ngayon ang perang natanggap niya mula sa family ni Mrs. Carmina. Si Maximus naman ang sumagot ng lahat ng mga kailangan ni Lola dito sa hospital. Isang linggong nanatili si Lola sa hospital. Matapos yun ay idinaan na muna namin sila sa bahay namin ni Maximus sa Tanay, Rizal. Kumuha na rin kami ng mga gamit na dadalhin namin sa Bulacan. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Lola at ngayon ay nakakatayo na siyang muli. Mabagal pa man sa paglalakad, at least, unti-unti na siyang gumagaling. May mga gamot pa rin siyang kailangang inumin sa bahay. Nakilala na rin ni Mama ang pamilya ni Maximus. Nakaharap na rin niya sila Mommy Beatrice at Daddy Maximo. Nagkaroon muli ng salo-salo sa aming bahay kasama sila. Kinabukasan ay magtutungo na kami sa Bulacan. Okay na po ba kayo dito, tita? Heto pa po ang mga unan. Pumasok ako sa loob ng guest room at dinalhan ng unan sila tita at ang mga pinsan ko. Ayos na kami dito, Esmeralda. Maraming salamat ha. Wala pong anuman tita, sabihin niyo lang po kung may kailangan pa kayo. Okay na kami dito, sana ay dito mo na lamang din dinala ang lola nyo para naman magkaroon ng pagkakataon ang mama at papa mo na magkasarilinan. Bigla na lamang siyang ngumisi. Napangiti din ako, mukhang may iniisip kayong iba tita ah. Nagkakahiyaan lang ang dalawang yan. Feeling teenager naman sila. Bigla akong natawa ng malakas sa sinabi niya. Kaya na po yun ni Papa. Mukhang madiskarte pa rin naman siya hanggang ngayon. Muli naman siyang ngumisi. Tama ka, lalabas na po ako tita. Sisilipan ko po sila sa kabilang kwarto. Oh, sige, good night po. Good night, cousins. Night, ate. Kaagad ko na ring isinara ang pinto at nagtungo naman sa katabing silid. May mga kama na ang bawat silid. Noong nakaraan pa nagpa-deliver si Maximus, at naayos na rin ang silid ng anak namin. Pero bihira pa itong tulugan ni Emerald sa ngayon. Nasanay kasi siya nakatabi kami sa kama. Kumatok muna ako bago binuksan ang pinto ng silid na kinaroroonan nila mama at lola. Natanong ko naman si lola sa kama at mukhang nagpapahinga na. Nakapikit na ang mga mata niya, at banayad na rin ang paghinga. Pumasok ako sa loob at inayos ang kumot niya. Napalingon din ako sa kinaroroonan ng banyo ng makarinig ako doon ng lagaslas ng tubig. Siguro ay nasa loob yun si mama. May nakahanda ring ilang piraso ng mga nakatuping damit pantulog dito sa paanan ng kama. Muli na akong lumabas ng pinto. Sakto namang lumabas si Papa sa isa pang silid. Papa, o anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa tayong aalis bukas.
Sinilip ko lang po sila tita at mama dito sa loob. Nalanghap ko ang bango niya, at pansin kong basa din ang buhok niya. Mukhang bagong ligaw siya. Gising pa rin ba ang mama mo? Nasa banyo po yata si mama. Si lola naman po ay natutulog na. Kayo po, bakit gising pa po kayo? 10:00 na. Nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig sa kusina. Ako na lang po, pa. Ikukuha ko na po kayo. Huwag na. Ako na lang anak. Ako na lang po, pa. Diyan na lang po kayo. Mabilis ko na siyang tinalikuran at kaagad na bumaba ng hagdan. Tahimik na rin dito sa second floor at iilan na lamang ang mga ilaw na nakabukas sa kisame. Ang mag-ama ko ay nasa loob na ng silid namin. Kanina pa rin natutulog si Emerald. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng hagdan hanggang sa makarating ako sa first floor. Dumiretso ako sa kusina. Naabutan ko naman ang 2 maid na nagliligpit pa rin dito hanggang ngayon. May kailangan po kayo ma'am. Kukuha lang ako ng tubig. Pagkatapos nyo dyan, magpahinga na rin kayo. Opo, kumuha ako ng malaking baso sa cabinet at nilagyan ng malamig na tubig mula sa ref. Si Papa ay mahilig uminom ng napakalamig na tubig. Ipinatong ko ito sa maliit na platito upang hindi magkalat ng basa sa mesa sa taas. Muli na akong lumabas ng kusina at umakyat ng hagdan patungo sa third floor. Ngayon ko na-realize na nakakapagod pala ang ganito kalaking bahay at maraming hagdan. Hiningal kaagad ako pagdating ko sa third floor. Papa, kumatok ako sa pinto ng silid ni Papa, pero wala akong narinig na sagot mula sa loob. Dahan-dahan ko na lamang binuksan ang pinto at sumilip sa loob. Ngunit wala siya rito, nakabukas pa rin ang mga ilaw sa kisame. Dinala ko na lamang ang tubig niya sa bedside table. Nakabukas din ang pinto ng banyo at wala naman siya sa loob nito. Muli na akong lumabas ng silid. Naisipan kong dumaan muli sa silid nila mama at lola. Binuksan ko ang pinto ngunit kaagad din akong natigilan nang makita ko kaagad sa loob sila mama at papa. Yakap-yakap ni Papa si mama mula sa likod nito habang nakatayo. Nakatalikod sila sa kinaroroonan ko kaya hindi nila ako napansin. Mukhang hinahalikan din ni Papa si mama sa leeg. Napangiti na lamang ako. Maingat kong isinarang muli ang pinto at bumaba na sa second floor. Kinikilig ako na ewan. Hindi ko maipaliwanag itong nararamdaman ko ngayon. Sana nga ay may second chance pa sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung paano haharap sa pamilya mo bukas. Siguradong pati sila ay galit na galit din sa akin. Hiyang-hiya ako. Pupunta pa ba kami doon? Hindi na naman napigilan ni Esme na lumuha sa harapan ng asawa niya. Kasalukuyan sila ngayong nasa loob ng silid na inuukupan ni Arthur. Para naman sa anak natin ang ay pupunta niyo doon. At naipaliwanag ko na rin naman kila mama ang dahilan ng pagkakahiwalay nating dalawa noon. Mali maling-mali ako kahit saan pa natin tingnan. Kasalanan ko naman ang lahat, pero hindi ko dapat iniwan ang anak natin. Nangyari na, hindi na natin maibabalik pa yon. Napahikbing muli si Esme. Pagkatapos ng kasal ni Emerald, babalik na rin kami kaagad sa Batangas. Ayaw mo bang makasama ng matagal ang anak natin? Hindi na natin mararanasan pa yon dahil may sarili na siya ngayong pamilya. Hindi ko naman pwedeng iwan si mama. Kailangan niya ako. Mas lalong hindi kami pwedeng tumira sa Bulacan. Ayaw mo na ba akong makasama? Magpakasal tayo. Magagawa na natin yun ngayon. Hindi na natin problema ang pera. Mas lalo pang naging emosyonal si Esme sa harapan ni Arthur, tuloy-tuloy na umagos ang mga luha niya sa Plain G. Bakit pa? Niloko kita, Arthur. Hindi ako nakapaghintay sa iyo. Sumama ako sa ibang lalaki na galaw na ako ng ibang lalaki. Wala akong pakialam. Hindi kita sinisisi sa mga nangyari. Sarili ko ang sinisi ko dahil napakagago ko noon. Hindi ko kayo nabigyan ng maayos na pamilya. Hindi kita kailanman sinisi kung iniwan mo man ako noon. Pero sakripisyo ang ginawa mo noon. Para sa anak natin kung bakit ka nakulong. Ako, ano bang nagawa ko para sa anak natin? Sa halip na alagaan ko siya, iniwan ko rin siya at sumama ako sa iba. Habang buhay ko nang dadalhin ito, Arthur. Wala akong karapatang lumigaya. Huwag mong sabihin yan. Muling niyakap ni Arthur nang mahigpit si Esme. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ako din naman, hindi ba? Napakarami kong nagawang pagkakamali sa buhay ko noon, at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang mga yon. Samahan mo akong makabangong muli.
Mag-umpisa ulit tayo. Kalimutan na natira ang lahat ng mga nangyari noon. Magpakasal tayo. Mahal na mahal pa rin kita, Esme. Emosyonal na pinaghahalikan ni Arthur sa noo at pisngi si Esme. Patuloy naman sa pag-iyak si Esme. Paano si Mama? Pwede naman akong tumira sa Batangas. Doon ko na lamang itutuloy ang plano kong negosyo. Mas tahimik sa lugar nyo. Malayo sa mga kapitbahay. Paano ang mama mo? Siguradong hindi sila papayag. Ako pa rin ang magdedesisyon para sa sarili ko. Matanda na tayo. Pwede naman tayong dumalaw ng madalas sa Bulacan. Makakabili na tayo ng sasakyan. Hindi na tayo maghihirap ngayon. Palalaguin natin yung natanggap kong pera. Pangako, hindi na ako uulit sa mga gawain ko noon. Namulat na ako. Humihingi din ako ng tawad sa iyo. Mas lalo pang naiyak si Esme habang nakatitig kay Arthur. Maging si Arthur ay lumuluha na rin. Mahal mo pa ba ako? Kahit nag-uumpisa ng pumuti ang mga buhok ko, bumabango na lamang ako ngayon kapag bagong ligo. Kaya naligo ako ngayon. Biglang natawa si Esme sa tinura ni Arthur, pero kasabay nito ay pagpatak pa rin ng mga luha niya sa pisngi. Matatanda na nga tayo pero parang kumikiringking ka pa rin hanggang ngayon. Sa iyo lang naman ako lumalandi. She, hinampas ni Esme sa braso si Arthur. Kaagad namang kinabig ni Arthur ang batok ni Esme at mabilis na hinalikan sa mga labi. Hindi na rin naman na nagpumiglas pa si Esme hanggang sa ihiga na siya ni Arthur sa ibabaw ng kama. Muling tinitigan ni Arthur sa mga mata si Esme. Malay natin, masundan pa natin ng bunso si Esmeralda. Napahinto naman si Esme. Ha, nagme-menopause na ako. Paano pa mangyayari yun? Malakas na ngayon ang kapit ko kay Lord, hakon-gising sagot ni Arthur bago niya muling hinalikan sa mga labi si Esme. Hindi na muling nakasagot pa si Esme hanggang sa isa-isa ng haborin ni Arthur ang mga damit niya. Sa paglalim ng gabi ay pag-iisa din ng kanilang mga katawan.